Aga ng Kabataan Party List Pangasinan para sa masusing pagbusisi sa impeachment complaint na nakahain laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga isyu ng korupsyon, kapalpakan sa pamamahala at iba pang pinupukol dito. Ayon kay Angelo Tejoso, ang coordinator ng nasabing grupo, nararapat na bigyang pansin ang hinaing ng mga mamamayan dahil sa patuloy na paglala ng korupsyon, kabilang na ang mga kontrobersyal na proyekto sa flood control at ang umano'y malaking kickback sa 2025 national budget. Binatikos din ni Tejoso ang pagbawas sa budget ng mga state universities na anya'y nagpapahirap sa mga estudyante, lalo na sa mga kabataan. Dagdag pa niya, dapat rin umanong magbitiw sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte dahil sa kaperyong mga issue. Binigyang diin din ng Kabataan Party List ang pagbuo ng National Transition Council na siyang mamumuno pansamantala habang nagsasagawa ng masusing pagpili ng mga susunod na leader na mangunguna sa interes ng taong bayan. Malinaw naman no yung nagiging kagustuhan na ng mamamayan no sa patuloy na paglala ng korupsyon, sa usapin ng flood control na hanggang ngayon wala pa ring nananagot no, tapos sa usapin din ng dambuhalang kickback na nangyari no sa 2026 national budget no. Nakita natin na si mismo Presidente Bongbong Marcos ay hindi na niya no nagagampanan yung role niya o responsibilidad bilang maging presidente no ng bansa na to. Kaya pinapanawagan natin no o mas maging masusi na o mas busisihin na siya no ng taong bayan patungkol sa korupsyon na nangyari at sa mismong kapalpakan niya no na ilakad no yung bansa natin lalo na sa usapin ng pag-budget at sa mga usapin po ng flood control sa bansa po natin. Opo, actually pinangungunahan din po ng Kabataan Party List no dahil ang laking sektor ng kabataan, ang daming mga kabataan na naghihirap lalo na po sa kabataan po na ang tindi na no, ng krisis natin sa edukasyon na patuloy pa rin no, na binabudget cut ang mga state universities no, nangunguna na diyan yung UP Diliman tapos ang buong UP system tapos ang PUP no. Tapos nandiyan din sa Central Luzon State University na matindi yung nagiging budget cut na karanasan natin na tayo mismo no napapagkaitan tayo no ng serbisyong publiko na kung saan dapat ay talagang pinapamahagi na dapat ng gobyerno natin. At mas magpapatuloy lang to no kasi mas lumalala lang talaga yung crisis natin sa edukasyon na mas naapektuhan no ng mga matinding bagyo na nakikita natin yung mga pasilidad ng mga edukasyon even dito sa Pangasinan ay patuloy na nasisira na hindi nagkakaroon ng conducive na mga espasyo ang mga estudyante upang makapag-aral ng matino at mabuti sa kanya-kanya nilang mga paaralan po. Ayun po, ang mahalaga kasi dito no, na malinaw yung adhikain ng taong bayan no na mag-resign na no sila Marcos Jr. mismo tapos si Sara Duterte na mahalaga no na magkaroon na tayo no ng National Transition Council na kung saan sila muna yung upo no upang magkaroon tayo no na mas mabusisi natin yung mga susunod na mga leader na talagang mangunguna no sa interes no ng taong bayan at hindi lamang doon sa mga iilan tulad na lamang ng mga pinapabayaan nila Marcos Jr. tapos nila Sara Duterte po. Ayun po, patuloy po nananawagan ng Kabataan Party List Pangasinan no, na mag-resign na mismo si Bongbong Marcos Jr. tapos si Sara Duterte dahil sila ang nagiging dulot no, na matinding krisis na kinakaharap ng ating bansa sa walang tigil no na pagngungurakot sa ating gobyerno sa national budget at flood control at sa mga matinding ginagawa no ng gobyerno na to patungkol sa mga kabataan tulad na lamang sa edukasyon at sa mga pampublikong serbisyo na dapat napupunta diretso sa mga mamamayan at taong bayan po. Kaya nanawagan po ang Kabataan Party List Pangasinan no, na patuloy po kaming mangunguna, lalaban patungkol sa usapin na kinakailangan na pagbigyan ng pansin lalo na sa pagre-resign no, nila Bongbong Marcos Jr. at ni Sara Duterte po.
Para sa programang Bombo ni Big Time Patrol numero 5, Bombo Liberda Kumus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!